Yo guys, ito yung last vlog ko ng cabinet. Pati itong kisame, DIY lang lahat yan. Ang ganda. Pasok tayo sa kwarto. Pakita ko yung kisame. 4 years ago na. Nagkaroon na ng guhit. Medyo tinipid kasi yung materials dito. Skim coat lang, walang masilya na epoxy. Gaya sa kabilang kwarto. Ayan guys, oh, kita oh. Parang crossing na yung guhit. Nag-crack na. Ayan, mga dugtungan yan. Ayan, halata. Hayaan ko na lang yan. Tignan naman natin sa kabilang kwarto. Ang linis ng pagkagawa ko. Mas matagal to, 5 years ago na, wala pa din guhit. Dahil may epoxy. Tara agad, let's renovate itong maliit na kwarto. Alisin ko itong double deck para magawa ko itong loft bed. Yan. Gagawin ko kasi itong computer station. Ililipat ko galing sa kabila. Aray ko. Sakit sa kamay. Kaya kumuha agad ako ng martilyo. Pupukin na to. Aray mo. Ito pala guys, pumunta agad kami ng IKEA para makakuha ng idea sa itsura ng loft bed at magamit sa computer station. Ayan. Pwede ko itong gayahin. Kukuha lang ng mga tips. Kumain na din muna kami bago umuwi. Alright. Let's go. Ito pala yung lilipat natin sa kabila. DIY lang din tong table. Binilan ng matting tapos nakapatong na sa gilid. Ayan ang itsura ng computer station dito. Napag-isipan kasi namin iwalay yung tulugan. Katabi lang kasi ng higaan, namamagnet kasi ng higaan habang nag-work. Kaya mamaya lang tulog na, wala pang out. Aray ko. Likpit ko na tong higaan, yung frame nito, yung gagamitin ko sa paggawa ng loft bed sa kabilang kwarto. Ayan guys. Nalipat ko na yung double deck sa kabilang kwarto na tayo. Bale, ito yung frame na gagawin ko. Di na ako bibili ng bakal para makameno sa gastos. Itong size pala ng frame single, tapos nag-extend ako para gawin double. Pwede na yung pang loft bed, maliit lang naman kasi yung kwarto, mga 10 square meter lang. Nakahanda na din yung mga tools na gagamitin ko. Itong pambarena at para dito sa bolt na pangkapit sa pader. At tornilyo, hindi ko na kasi weldingin dito sa loob ng kwarto at mabaho. Pero matibay dapat. Damihan ko lang yung tornilyo para sa dugtungan. Ayan, pinrimeran ko na muna yung ginawa kong tukod o magiging poste ng loft bed gamit na itong epoxy primer. Tapos putulin ko na itong mga nakatusok sa frame. Dapat flat lang ayon sa mga kanto at gitna. Tapos butasan ng mga papasukan ng tornilyo sa extension at pader. Para pagkakyat, puro kabit na lang. Wala nang weldingan sa kwarto at maingay magbutas ng bakal. Na-weldingan na din yung dulo, pampatibay at extend. Okay na din mga butas, dire-diretso na install nito sa taas. Tapos itong pang-extend, pinagnan ko yung isang side na bakal para matibay. Ito naman magiging poste ko. Pinutasan ko na yung kabilang dulo. Dito ko kasi totornil yung pagkabit sa sahig. Yan guys, nakabit na natin yung mga tornilyo. Ayun yung first step natin. Try natin tanggalin tong tukod ko. Ayun no, tibay, nakahang na kahit wala pang tukod sa dulo. Ayan, tapos ikakabit na natin yung extend pa natin na halos 1 feet yun eh. Dito sa mga butas. 6 na tornilyo to eh. Para hindi na ako mag-welding. Bali, ito lang yung extend ko na bakal. Kasi ito yung bed frame na talaga single. So, dinagdag ko. Para sa plywood.
Kasi pag wala ditong suporta, pag nilagyan ng plywood, tas tinapakan, baka mamaya dumiretso rito. Tapos ito naman, hanggang dito talaga siya. Yan. Tapos pinutol ko lang to dito, nilagyan ko ng suporta pa na 1x1 tubular. Yan, pag ganyan ang itsura. Tapos kahoy lang yan dito. Kasi nga, kaya may space dito. Ito, aircon, pag lininisan, madali tanggalin. Yan. Kakabit ko na ngayon yung extension pa na 1 feet. Yung dito lang. Para mag full double yung size niya. Single size lang kasi ito. Galing to dati sa, double deck din na single sa taas. Ouch! Bali guys, tutornilyo ko na lang sa tiles. Ito, 1/8 lang. Yan, lalagyan ko siya ng tox. Tapos dito naman, screwan natin. Papunta rito. Ito, 2 inches. Ayan. Ayan, ganyan. So, pipinturahan pa natin yan. Puro gas-gas. Ayan, yan. After ko nito makapit guys, bumili na ako ng PVC. Ito, lalagay natin to sa ilalim ng higaan. Magiging ceiling siya ng computer station. Tapos bumili na rin ako ng vinyl or vinyl, pronounce nila, para gawing light tong kwarto. Kasi dark yung tiles eh. Gusto kong maliwanag naman para maiba. Ito guys, tinatry ko kung anong itsura maganda na pattern natin lalagay dito sa sahig. Meron mga iba-iba't klaseng pattern eh. Meron mga 1/3 pattern, yung offset pattern, chevron pattern, stack pattern, parang tiles lang, saka yung brick pattern. Yun guys, tatapusin na natin. Yan na lang, konti na lang. Yan, doon. Ito. Yung nandito, may putol na ako. Ito. Konti na lang to. Ilalatag ko muna para makita ko kung ano yung mga kulang o puputulin. Yun guys, may konti pa. Sana sumakto. May konti na lang to eh.
Yun, sa wakas, natapos din guys. Ito na. Ayun o, ang ganda ng pagkakalapat natin. Maganda yung pagkakabit kasi pantay na yung tiles eh. Sakto yung pandikit o, naubos. Buti hindi ako kinulang. Sakto-sakto. Yun, salamat sa panonood. Sa susunod guys, yung kukontinue natin yung pagkabit naman ng PVC. Ito, tapusin na natin paggawa ng low deck. Salamat sa panonood. Mama, chup chup.